Isang magandang umaga mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op. Nako po mga kababayan ha. Representative Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers. Abay, frustrated na. Bakit nga ba mga kababayan? Ay, mantakin ninyo ha. Question niya yung pamamaril na naganap diyan mismo sa bandang BGC, na kung saan sinabi niya yun day serious threat no sa kanyang sarili. Abay, grabe naman to si Franz Castro na to, bayan na. Nagpaawa effect naman siya. Uy. No? Kasi hindi tumalab, no? Ganun talaga pag hindi tumalab. Yung mga patutsada nila kay Ma'am BP Sara Duterte, kagaya ngayon, bali-balita, wala pang pumirma doon sa kanilang impeachment complaint. Ngayon, mayroon na namang ibang patutsada. Kasi daw, serious threat daw yung nangyaring pamamaril doon sa BGC na kung saan, abay, tinanong pa na yung mga doon sa kanyang statement na hindi nila ba alam na nandun ako? Sino ka ba? Highway naman yan, kalsada. Dito mo makikita na isang politiko na magsasalita ng kanyang statement, magbibigay, na which is, hindi mo naman pala alam kung ano talagang nangyayari doon. Pero bakit biglang, biglang i-connect mo doon sa kay Tatay Digong, kay BP Sara Duterte, di nakitaan ka tuloy na tanga. Di ba? Yan yung isang galawan ng mga paawa effect, pabiktim ba? Kesyo, hinila daw siya, pinayuko. Ano ba talaga hinila? Nasaan ka ba? Nasa loob o nasa labas ng sasakyan? Sabi mo na traffic Ayusin mo kasi, ma'am. Ayan tuloy tayo no? Na paghahalata tuloy tayo na ginagamit mo lang na rason yan. Kasi nga, paawa effect ba? Para makakuha ka ng mga simpatya ng mga kababayan natin. Ang tanong, sino pang maniniwala sa iyo? Yung kaso mo nga, convicted criminal, nandyan ka pa sa loob ng Kongreso. Yun dapat ang asikasuhin at i-question at imbestigahan. Bakit naandyan ka pa din hanggang ngayon? Tapos bibirahin mo dahil nagkaroon lang ng insidente na kung saan hindi naman natin pwedeng i-question yan kasi nangyayari talaga yan. Kaya nga meron mga kapulisan, kaya nga may dinideploy ng mga pulis, no? Para magbantay sa atin, no? To protect, to serve and protect. Bakit i-question mo na may mga ganyang insidente? Hindi po natin pwedeng pangunahan yan kasi nga nagtatrabaho yan sila. Malay natin, baka nga snatcher lang yun. Baka nga may commotion doon. Baka warning shot lang yun. Kung ano-ano pa. Bakit? Ngayon, i-connect mo na kung saan pinagbantay ka ni Tatay Digong, na nanganganib yung buhay mo. Tapos sasabihin mo pa na karelasyon daw. Karelasyon daw ng kanyang seguridad. Baka koneksyon. Baka related sa iyong seguridad. Bakit sabihin mong karelasyon? Ayan tuloy. Tapos basa ka na naman sa iyong script. Ayusin mo. Para yung taong bayan mismo na, ang boboto sa iyo, baka nga inidoro ka papunta no? Diretso sa inidoro. Eto po yung video mga kabayan tingnan natin at pakinggan natin itong katangahan na itong sinasabi niyang kinakasangkutan niya daw na insidente ng pamamaril. Eto na po yung video. Ito po ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., nasaksi po tayo doon sa isang insidente na pagpaputok ng baril ng pulis. So, binabagtas po namin, ewan ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong pulis sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa, lumabas po yung pulis, Mr. Chair, doon sa mobile car po. Lumabas po yung dalawang pulis at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan
ng isang pulis, yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, ano, at kinila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa, no, at pinayuko, pinadapa. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, sa gitna po ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So hindi po, tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at marami pong sasakyan. So naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong 6 years ago sa Talaingod, na kung saan nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang riding in tandem. Kaya po sana po ay magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa station ng police na sumasakop po sa BGC. Kung ito po ba ay legitimate na operation. Pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian. Alam ba nila na nandoon po ako? Sa gitna po nagpaputok. Hinabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, tinitake ko po ito kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente Duterte at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President Sara Duterte ay sinisingle out. Kaya po, Mr. Chair, gusto ko po sana na magkaroon na ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC. At maituring po ito na makonsider itong serious. Dahil siguro tayo po, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho dahil alam niyo naman po ako yung very vocal doon sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa Good Government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander, i-report itong insidente na ito at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan, lalong-lalo na sa gitna ng mga civilian, Mr. Chair. O, di ba? Saan ka nakakita, mga kababayan, na bumaba ang mga pulis sa mobil at hinabol daw itong mga nakamotorbike. Buti naman, ma'am, at nahabol, no? Ayusin mo kasi, ma'am. Linawin mo, ma'am. Gulo-gulo naman ito, Tapos sasabihin mo na hinila ka ng mga kasamahan mo at pinadapa o pinayuko. Ano ba talaga, ma'am? Nang gulong-gulong. Nasaan ka ba talaga? Nasa labas o nasa loob ka ng kutsi? Ay, ito naman si ma'am. Ayusin mo, basahin mo, maigi yung script mo. Intindihin mo. Kasi parang kami tuloy yung nahihirapan sa'yo ba? Mga babayan, hanggang dito na lang tayo kasi walang kwenta to. Franz Castro na to. Maraming salamat po and God bless us all.